balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. 4 na tulay sa Metro Manila sasailalim sa rehabilitasyon bilang paghahanda sa The Big One. Inflation nangunguna pa rin sa urgent concerns ng mga Pilipino ayon sa Pulse Asia Survey. Pagtaas ng inflation posibleng tumagal pa hanggang Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Armed Forces of the Philippines target na gibain ang natitirang mga grupo ng NPA ngayong taon ayon sa National Security Council. Mga Pilipinong mangingisda na naglatag ng payaw sa Recto Bank sa West Philippine Sea nakaranas ng pangaharas ng China Coast Guard. Una sa ating mga balita, bad news para sa mga motorista. Panibagong oil price hike ang posibleng ipatupad ng mga kumpanya na langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa piso at 10 centimos hanggang piso at 30 centimos naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina. At 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos na patong sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya na langis ang final price adjustment na ipatutupad sa April 16. Ang inaasahang oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market. 4 na tulay at flyovers sa Metro Manila ang nangangailangan ng rehabilitasyon ayon sa Department of Public Works and Highways National Capital Region. Ayon kay DPWH NCR Director Loretta Malaluan, bukod sa EDSA Kamuning Flyover, nakatakdaring i-retrofit ang EDSA Quezon Avenue Flyover, Magallanes Flyover, Delpan Bridge at Quezon Bridge sa Maynila. Ang mga ito ay kasama sa inirekomenda ng Japan International Cooperation Agency o JICA na maisaayos bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One. Ang 4 na tulay ay mayroon na ring pondo mula sa 2024 General Appropriations Act of 2024. Nangunguna pa rin ang issue ng inflation rate sa listahan ng urgent concerns ng mga Pilipino, base sa resulta ng latest survey na isinagawa ng Pulse Asia. Kahapon, iniulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis sa 3.7% ang inflation rate noong March 2024, kung saan mataas na presyo ng bigas ang nakaapekto sa overall na pagbilis ng inflation rate. Ito ang balita ni Jed Neresina. Muling nanguna ang issue ng inflation rate sa top urgent concerns ng mga Pilipino. Base sa resulta ng March 2024 survey ng Pulse Asia, top 1 pa rin sa urgent national concern ng mga Pinoy ang pagkontrol sa inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyong binabayaran ng mga consumer. Mula sa 1,200 adult respondents na sumagot sa survey, nasa 70% ang nagsabing ang pagkontrol sa inflation ang kanilang urgent national concern. Habang pumapangalawa naman ang usapin ng aumento sa sahod ng mga manggagawa. Samantala, ikatlo naman ang paglaban sa korupsyon sa gobyerno. Pang-apat ang paglikha ng mas maraming trabaho at nasa ikalimang pwesto ang issue ng pagtugon sa kahirapan. Kahapon iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumilis sa 3.7% ang naitalang inflation rate sa bansa noong March 2024. Mas mataas ito kumpara sa 3.4% na naitalang inflation rate noong Pebrero. Paliwanag ng PSA, pangunahing nakaapekto sa pagbilis ng overall inflation ang mataas na presyo ng bigas sa bansa. Pag tumataas yung presyo ng bigas, talagang malaki yung contribution niya
Sa overall inflation natin, sa all income na 3.7%, ang rice inflation ay nag-contribute ng 1.8 percentage points, mga 48% ng overall inflation. Sa forecast ng PSA, posibleng magtagal pa hanggang sa buwan ng Hulyo ang mataas na inflation sa bigas. So ang expectation, it will actually increase strongly hanggang mga July because of base effect, unless there is really some intervention na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo. Wala kaming nakikita sa ngayon. Ayon sa PSA, mula pa Enero ngayong taon ay mataas na ang presyo ng bigas dahil sa problema sa supply sa international market at dahil na rin sa epekto ng El Niño phenomenon. Bukod sa presyo ng bigas, nakaambag rin sa pagbilis ng inflation ang mataas na presyo ng iba pang mga pagkain at non-alcoholic beverages. Bagaman bumilis ang inflation rate noong Marso, ayon sa PSA, pasok pa rin ito sa 2 hanggang 4% target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue hinggil sa deadline ng filing ng annual income tax return na nakatakda sa April 15. Paalala ng BIR, mas makabubuti kung magsumiti na ng mas maaga ng ITR bago pa ang deadline upang makaiwas sa mahabang pila sa kanilang mga opisina at maging sa mga bangko. Lalo pa ngayon na nararanasan ang matinding init ng panahon. Muli ring nagbabala ang ahensya na mahaharap sa kaukulang penalty ang mga hindi makapagpa-file ng annual ITR hanggang sa itinakdang deadline sa April 15. Iniulat kahapon ng Department of Budget and Management na aabot na sa nasa 49.807 billion pesos na pondo ang kanilang nai-release para sa social pension ng mga indigent senior citizens sa buong bansa. Ito ay ang buwanang allowance ng nasa 4 na milyong mahihirap na senior citizens na itinatakda ng batas na nagkakahalaga ng nasa 1,000 pesos. Ang nasabing pondo ay inirelease ng DBM sa Department of Social Welfare and Development na siyang nagpapatupad ng social pension program para sa indigent senior citizens. Plano ng sandatahang lakas ng Pilipinas na ubusin o gibain ang mga natitirang miyembro ng rebelding grupo sa buong bansa ngayong taon. Ayon sa National Security Council, sa ngayon ay nagpapatuloy ang operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa New People's Army o NPA. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pababagsakin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga nalalabing kasapi o grupo ng Rebelding New People's Army o NPA bago matapos ang taong 2024. Ito ang ipinahayag ni National Security Advisor o NSA Eduardo Anyo kahapon April 5 kung saan sinabi nito na may nalalabi pang 11 guerrilla fronts ang NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kasalukuyan. Kabilang narito ang mga natitira nilang miyembro, partikular ang 26 na vertical unit at party organ na sakop ng 27 sub-regional committees at 40 regional party committees ng NPA. Tiniyak naman ng kalihim na magpapatuloy ang pinalakas na operasyon ng militar laban sa mga rebelding grupo ng NPA para tuluyan ng matigil ang kanilang presensya sa Pilipinas at makamit na ang kapayapaan. Tugon din anya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sandataang Lakas ng Pilipinas na paigtingin ang kanilang laban para sa kaligtasan at magandang kinabukasan ng lahat ng Pilipino. Dagdag pa ni Secretary Anyo, kahit na nagkaroon ng transisyon ang Armed Forces mula internal patungong external operation para ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, marami pa rin umanong tungkulin ang Armed Forces dito sa loob ng bansa. Siniguro rin itong itataguyod ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang anti-communist roadmap hanggang sa pagtatapos ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaugnay nito,
Sinabi ni Assistant Director General at tagapagsalita ng National Security Council o NSC na si Jonathan Malaya na magpapatuloy ang military operation sa Abra, Northern Samar, Bicol Region at iba pang mga lugar sa bansa sa mga susunod na buwan. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nagkakaroon ng halos araw-araw na mga armed encounter ang militar, hindi lang laban sa mga miyembro ng NPA, kundi pati na sa mga local terrorist group sa Pilipinas. Binigyang diin din ni General Browner na sa oras na matuldukan na ang operasyon ng rebelding grupo, saka naman aniya tututukan ng AFP ang pagsasanib puwersa ng armed forces para depensahan ang teritoryo ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaranas ng pangaharas mula sa mga barko ng China ang mga Pilipinong mangingisda na naglagay ng payaw sa Rosal Reef sa Recto Bank nitong Huwebes. Sa kabila nito ay tagumpay pa rin na nailatag ang 10 payaw sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Mula sa Puerto Princesa City, Palawan, ito ang balita ni Andy Pagayona, live. Andy, ilang mangingisda yung sumama sa misyon ng paglalatag ng payaw? Hindi ba ito delikado sa kanila? Bernard, magandang tanghali. Nasa 25 yung mangingisda na kasama namin sa misyon at 10 payaw nga yung inihulog nila sa Rosal Reef. Ito yung babalikan nila para makahuli sila ng maraming isda. Pinangunahan ang misyon ng Philippine Coast Guard o PCG kasama ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para alalayan ang mga Pilipinong mangingisda mula sa bayan ng Quezon sa Palawan. Joint project ng PCG at BFAR ang naturang aktibidad. Dala ng malalaking bag mula sa bayan ng Quezon sa Palawan ang mga payaw na inilatag o inihulog sa Rosal Reef sa Recto Bank sa West Philippine Sea o WPS. Pero bago kami makarating sa lugar, may mga radio challenge na mula sa barko ng Chinese Navy at China Coast Guard. Pagdating sa lugar sa bahagi ng Recto Bank, nandun na rin ang illegal presence ng mga China Coast Guard. Pero ipinagpatuloy pa rin ng mga Pilipinong mangingisda yung paghuhulog ng mga payaw na pinoprotektahan ng PCG at barko ng BFAR. Nakita rin namin na ilang Pilipinong mangingisda yung hinabol at hinaharas ng barko ng China. Habang kami ay nasa lugar, nakita rin namin ang isang Poseidon na umiikot sa lugar at isang unidentified aircraft na paikot-ikot. Bagamat nagsasagawa ng panghaharas at dangerous maneuver ang mga barko ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda, tagumpay pa rin na naisagawa ang paghuhulog ng payaw sa Rosal Reef sa bahagi ng Recto Bank sa WPS. Sabi ng mga mangingisda, sagana kasi sa yamang dagat ang lugar at marami silang nahuhuling mga isda roon. Makailang beses na rin silang naglagay ng payaw pero kapag bumabalik ay nawawala na ang mga ito dahil pinuputol umano ng mga Vietnamese vessel at Chinese vessel. Bernard, pagkalipas ng ilang linggo ay muling babalik itong mga Pilipinong mangingisda doon sa lugar at doon na nga sila manghuhuli ng mga isda. Bernard? Andy, itong lugar kung saan nilatag yung mga payaw na yan yung bahagi ng teritoryo ng ating bansa. Yung naranasan bang panghaharas na nasaksihan mo, panghaharas ng mga China Coast Guard dito sa mangingisdang Pilipino, natanong mo ba yung mga mangingisda kung ito ay hindi lamang ngayon o kundi naranasan nila ng mga nakaraang araw? Bernard, base dun sa isang nakapanayam natin, hindi naman nila naranasan yung ganong panghaharas ng China noong nagbiyahe sila. Pumunta nga sila dito sa Rosal Reef, particular dito nga sa Recto Bank. Dahil yung karamihan sa kanila, Bernard, ay palagi namang pumapalaot sa lugar. Ang problema lang nila, kung minsan pag naglalatag nga sila ng payaw, ay pinuputol ng mga foreign vessel. So pagbalik nila, wala na yung mga inilatag nila. Pero itong sinamahan mo, Andy, ano yung mga kwento nila
na di umano'y pangaharas na naranasan nila sa China Coast Guard. Ito ba'y kabilang ba dito yung dinidikitan sila, sinasyado yung tawag nila? Bernard, may pailan-ilan no, na nakausap nga tayo na sinasabi nila na hindi naman sila parang sinasyado dahil malayo naman yung agwat nung mga nakalipas. Pero yung nangyari nitong Huwebes ay talagang dumikit at hinabol sila nitong dalawang China Coast Guard na kung saan kita namin na nasa lugar mismo kung paano yung ginagawang pangaras ng dalawang China Coast Guard dito nga sa mga Pilipinong mangingisda. At bahagi yan, yung lugar na yon sa teritoryong sakop ng bansa. Andy? Yes, Bernard, bahagi ito ng West Philippine Sea, bahagi ito ng teritoryo ng ating bansa at dapat talagang maglayag ng payapa mangisda itong ating mga mangingisda dahil ito ay teritoryo ng ating bansa. Maraming salamat, Andy Pagayona, live mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Inianunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na sakop ng kanilang konsulta package sa mga pasyente na magkakasakit ng pertussis o whooping cough na ma-admit sa ospital. Ang konsulta package ng PhilHealth ay ang primary healthcare program ng ahensya na nag-o-offer ng libreng konsultasyon, laboratory test at mga gamot. Ayon kay PhilHealth Acting Senior Vice President Dr. Clementine Bautista, sakop ng konsulta package ang nasa 13,000 hanggang 16,000 pesos na case rate sakaling ma-admit sa ospital ang isang pasyenteng may pertussis. Bukod pa ito sa magiging gastos para sa antibiotics. Dun sa mga accredited consulta providers natin, kasama naman po sa consulta package natin yung ilang antibiotics na pwede pong makasagot doon sa pertussis, no, panggamot sa pertussis. Apart from that, kung ma-admit po yung patient sa hospital, may coverage din po ang PhilHealth doon. If I remember it right, it's from 13 to 16,000 po yung case rate natin for the pertussis. Dagdag pa ng PhilHealth, sakaling mag-develop sa pneumonia ang sakit ng pasyente, maaari rin silang makapag-avail ng case rate package na aabot sa 90,000 pesos. Batay sa huling report ng Department of Health, aabot na sa 862 ang kabuang kaso ng pertussis sa bansa, kung saan 49 na ang mga nasawi sa sakit. Nasa 3 milyong estudyante na ang naapektuhan ng suspensyon ng in-person classes bunsod ng sobrang init ng panahon. Sa datos ng Department of Education, mayroong 5,822 schools o 5,822 schools, 14 rehiyon na ang nagpatupad ng online classes o modular learning ngayong linggo. Una nang sinabi ng DepEd na may kapangyarihan ng mga paaralan at maging lokal na pamahalaan na magsuspinde ng pasok kung hindi magiging kaaya-aya ang kasalukuyang panahon para sa mga mag-aaral. Muling makararanas ng matinding init na panahon ang ilang lugar sa bansa ngayong araw ng Sabado, April 6. Base sa forecast ng Pag-asa, aabot sa danger level o nasa 43 degrees Celsius ang heat index sa Aborlan, Palawan at Katarman, Northern Samar. Makararanas din ng matinding init sa San Jose, Occidental Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Masbate City, Masbate at Dumangas, Iloilo na nasa 43 o 42 degrees Celsius. Samantala, nasa 41 degrees Celsius naman ang mararanasang init sa mga lugar ng Naiya, Pasay City, Metro Manila, Dawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, Iba, Zambales, CLSU, Muñoz, Nueva Ecija at sa Sangli Point, Cavite. Gayun din sa Alabat, Quezon, Mulanay, Quezon, Rojas City, Capiz, Iloilo City, Iloilo,
La Granja, La Carlota, Negros Occidental at sa Cotabato City, Maguindanao ay makararanas ng 41 degrees Celsius na heat index. Dahil sa matinding init na panahon na nararanasan ay palaging uminom ng tubig at iwasan ang paglabas kung hindi naman kinakailangan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babaeng rider na sumemplang ang motorsiklo matapos makasagasa ng aso sa Tagum City. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Nakaupo na sa gilid ng kalsada ng datna ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang motorcycle rider matapos itong sumemplang nang makasagasa ng aso sa gitna ng kalsada habang binabaybay ang kahabaan ng Capital Road, Tagum City. Kinilala ang biktima na si Julie Christy Gamulo, 34 anyos. Nagtamo ito ng mga gasgas sa kamay at paa na kaagad namang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue. Ayon sa nakakita ng insidente, patawid umano ang aso habang binabaybay naman ni Gamulo ang kahabaan ng Capital Road. Ano siya, paano siya dito ba? Tapos kita siya sa lalaki yung nagtindo. Moto ni balik ang ero, katalok dito. Moto na banggaan sa babae nga nakamotor. Matapos lapatan ng first aid si Gamulo, ay dinala ito sa Davao Regional Medical Center. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Looking forward ang mga kababayan sa magkasunod na regular holiday sa paparating na linggo. Gayunman, ang ilang Pilipino naman kakayod pa rin gaya ng mga kawani ng gobyernong may kinalaman sa pagkakaloob ng health o medical assistance sa panahon ng emergency. Ito ang balita ni Rosa Licos. Makasama ang pamilya, makapagpahinga at ma-relieve ang stress mula sa paghahanap buhay. Ito ang mga dahilan kung bakit looking forward ulit ang ilan sa mga kababayan sa dalawang magkasunod na regular holidays sa paparating na linggo kahit nakatatapos lang ng mahaba-habang bakasyon. Partikular na ang April 9 o Araw ng Kagitingan at ang April 10 bilang observance o pagdiriwang naman ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. So, medyo okay sa amin, sir, na unwind minsan yung namin. Pero after ulit nun, sir, balik na naman sa trabaho. For me, kailangan ko mag-spend ng more time sa family ko, especially sa mga anak ko. Pero sa mga kawani ng gobyerno gaya ng barangay health workers, tuloy ang pagserbisyo sa mga kababayan, mapa-regular holiday o special non-working days pa. On duty pa rin po kami, on call pa rin. Kahit na may holiday, kahit na ano pang holiday yan, on call kami. Pag tinawagan kami na mag-duty kami o may emergency. So, kaming pumunta sa barangay mag-report. So, regardless kung anong holiday pa yan. Samantala, nagpaalaala naman sa mga employer ang National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay ng holiday pay regulations. Double pay ang matatanggap ng isang trabahante kung papasok ito ng 8 oras sa trabaho sa isang regular holiday. Upang makatanggap naman ng 100% ng kanyang arawang sahod, ang isang empleyado dapat siya ay pumasok o naka-paid leave sa huling araw ng trabaho bago ang nakatakdang regular holiday. Kung hihigit naman sa 8 oras, dapat magkaloob ang employer ng dagdag na 30% sa hourly rate kada oras. May extra 30% pa ng basic wage ang employee kung ang trabaho nito ay matatapat ng regular holiday at rest day nito. Nakapaloob ang regulasyon sa holiday pay sa Article 94 ng Labor Code. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na inutusan nito ang mga pulis sa Davao City na patayin ang mga drug suspect sa lungsod. Sa isang panayam nitong Huwebes, April 4, nilinaw ng alkalde ang kanyang naging pahayag kung saan siya mismo umano ang papatay sa mga salarin. Dagdag nito, ang punto ng kanyang pahayag ay kung makakasalubong siya ng mga nagbebenta ng iligal na droga sa syudad.
Inilabas ni Duterte ang naturang pahayag matapos ang deklarasyon ng bagong War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon sa Davao City habang isinasagawa ang turnover ceremony para sa bagong itinalagang police chief sa lungsod noong March 22. Nais ni Senator Aquilino Coco Pimentel na muling pag-aralan ang umiiral na SIM registration law sa gitna ng patuloy na pamamayagpag ng tax scams sa bansa. Ayon sa senador, kailangang maipaliwanag ng telecommunications company kung bakit marami pa rin ang nakapanloloko sa pamamagitan ng text messages sa kabila ng pagkakaroon ng batas laban dito. Dapat matukoy ng mga otoridad kung anong teknolohiya ang ginagamit ng mga grupong patuloy na nakalulusot pa rin sa batas at nakagagamit ng mga registered SIM cards upang makapanloko. Sa ganitong paraan, maaaring makagawa pa ng karagdagang probisyon upang mapalakas ang SIM card law. Nakatakdang magtungo sa lugar kung saan ang epicenter ng lindol sa Taiwan, si Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bebot Bello III at ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ngayong araw. Layon nito ng malaman ang kalagayan ng mga kababayan nating Pilipino sa naturang lugar. Kahapon, nagsimula naman ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga nasaktang OFW sa nangyaring lindol. Ito ang balita ni Ryan Dacanlale. Magtutungo ngayong araw, April 6, si Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bebot Bello III kasama ang mga kinatawan ng Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Foreign Affairs o DFA sa Hualien County kung saan tumama ang epicenter ng lindol noong Miyerkules. Layunin ng kanilang pagpunta sa lugar na personal na makamusta ang kalagayan ng ating mga kababayan doon at ipaabot ang tulong sa isa sa 4 na Pilipino na nasaktan sa nangyaring earthquake. Kahapon sinimulang ipamahagi ng pamahalaan ang tulong para sa mga sugatang OFW. 3 ang kanilang naabutan ng tulong kasama na ang isa na nasa hospital pa rin at nagpapagaling. Nandito kami sa New Taipei kasi pinuntahan namin yung isa na natiraman ng ulo. Kanina galing kami sa hospital, yung naimatay. Ngayon meron yung si Sheila kasama yung mga PhilCom leaders. Doon ang magkikita kami sa opisina sa mismong MECO office. Binigyan sila ng cash assistance na nagkakahalaga ng 30,000 New Taiwan dollars mula sa DMW, 10,000 NTD mula sa MECO at 5,000 NTD mula sa OWA. Ayon kay Chairman Bello, sa ngayon maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan ngayon sa Taiwan. Okay naman, high spirit naman sila. Nagkwekwento sila kung ano nang ginawa nila nung nagkaroon ng lindol, ganon. Okay, high spirit. Kahapon nakipagpulong din si Chairman Bello sa 40 leader ng Filipino community na mula pa sa iba't ibang lugar sa Taiwan. Aniya, sila ang pangunahing nakakatulong nila para malaman ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Taiwan. Unang-una, alamin namin ang kalagayan nila at alamin din namin meron silang alam na kababayan pa natin na naging nasaktan o naapektuhan dahil sa lindol. Saka param din namin yung utos ng Pangulong Bongbong Marcos na bigyan sila ng tulong at kung ano man ang pwedeng itulong sa kanila parating sa kanila. Umaasa si Bello na wala nang nadamay pa na ibang Pilipino sa lindol bukod sa 4 na nasaktan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa ng safety assessment sa mga infrastruktura ang New York at ibang lungsod sa US East Coast matapos na yanigin ng 4.8 magnitude na lindol. Hindi bababa sa 6 na aftershocks ang naiulat ng mga residente at ng United States Geological Survey kasunod ng earthquake. Sa New York, kita ang paggewang ng Statue of Liberty. Batay naman sa ulat ni New York State Governor Kathleen Hochul,
walang ulat ng matinding pinsala o injuries dahil sa lindol. Nagtanggal ang Apple ng mahigit sa 600 na empleyado batay sa datos ng isang California State Agency. Kauna-unahang post-pandemic mass layoff ito ng kumpanya. Batay sa Bloomberg, may kaugnayan ng job cuts sa hindi naisakatuparang plano ng Apple na production ng electric car. Nanawagan ang aid organization na World Central kaugnay sa 7 workers nito sa Israel na namatay sa drone strike sa Gaza. Hinikayat nito ang Israel na ilathala ang buong ulat kaugnay ng insidente. Ipinahayag ng Israeli Defense Forces o IDF na malaking pagkakamali ang pag-target sa staff ng World Central Kitchen. Bunsod ng isinagawang investigasyon kaugnay nito, 2 Israeli senior officers ang dismiss o inalis sa pwesto. Batay sa CEO ng aid group, dapat gumawa ng maigting na hakbang ang Israel upang matiyak ang kaligtasan ng aid workers na may ground operation sa Gaza. May balak ba kayong bumili ng bagong sasakyan? Baka nais nyo munang pumunta sa Manila International Auto Show para tingnan at makita ang mahigit 30 car brands na pwedeng pagpilian. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Nagpasimula na ang annual largest auto show sa bansa, ang Manila International Auto Show 2024. The MES 2024 is the biggest because we're doing it in 2 mega venues. So one is the World Trade Center and one in SMX Manila. Basically, we'll be featuring a lot of brands. Currently, we have 30 brands that will be showcasing their latest products, their latest models. Back-to-back din ang new car launches ng iba't ibang mga brands like Subaru, Changan, Bike, Chevrolet, MG at iba pa. Mayroon ding mga bagong sasakyan na maaring masubukan ng ating mga kababayan. For MES, normally we feature the EVs. We have some outdoor activities as well. So we also have test drives. And we also have some like safety seminar. Alamin din ang 15 pinakabagong new car brands na kapapasok lang sa bansa. Maging latest sa mga electric cars ay tampok din sa Manila International Auto Show. I think in terms of sustainability, the EV segment will definitely increase, and I think there are mainstream brands who's also venturing into different EV products also. Mapapanood din ang pambihirang galing ng Guinness World Record holder stand show na si Russ Swift. Tatagal ng 4 na araw ang Manila International Auto Show 2024 mula April 4 hanggang April 7 sa World Trade Center at SMX Manila mula 10 a.m. to 9 p.m. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa pagpapatuloy ng preliminaries ng UNTV Volleyball League Season 2, tatangkain ng BFP Lady Firefighters na makapasok na sa win column sa kanilang sagupaan ng AFP Lady Gunners sa first game alas 12 ng tanghali na gaganapin sa Paco Arena bukas, araw ng Linggo. Mag-uunahan naman ang Comelec Suffragettes at Senate Lady Defenders na masungkit ang third straight win sa kanilang pagtutuo sa second game alas 2 ng hapon. Kapwa may tig 2 panalo ang Comelec at Senate at wala pang talo. At sa third game naman ay ang bakbakang SSS Pension Protectors at Judiciary Justice Servers alas 4 ng hapon. Mapapanood pa rin ang live volleyball games ng inyong public servants sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports.
Samantala, ginit ngayon ng religious leader na si Apollo Quiboloy na hindi siya nagtatago sa batas. At sa halip, ay pinoprotektahan lamang umano ang kanyang sarili laban sa pang-uusig sa kanya ng gobyerno ng Pilipinas. Muli rin itong inakusahan ng Marcos administration ng umano'y pakikipagsabwatan sa Amerika upang siya'y madakip at umano'y i-assassinate. Ito ang balita ni Joan Nano. Naglabas ng kanyang pahayag ang religious leader na si Apollo Quiboloy upang sagutin ang warrant of arrest na inisyu ng Davao City Regional Trial Court laban sa kanya at 5 iba pa kaugnay sa kasong sexual at child abuse. Sa isang audio statement, iginiit ni Quiboloy na hindi umano siya nagtatago at sa halip ay pinoprotektahan lamang ang kanyang sarili laban sa mga umuusig sa kanya sa gobyerno. Kinuwestiyon rin nito ang anyay muling pagbuhay sa nasabing kaso na matagal na umanong nakabinbin sa Department of Justice. Mga kaibigan at mga kababayan, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 ng taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Muling inakusahan ni Quiboloy ang Marcos administration ng umano'y pakikipagsabwatan sa Amerika upang siya ay madakip at umano'y maipa-assassinate na kanyang tinatawag na extraordinary rendition. Anya, bukod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kasama rin umano sa naging kasunduan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika ang pagdakip sa kanya bunsod na mga kasong kinakaharap niya doon. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open. Pati po ako, ang kaso ko, ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Muli rin itong tinawag na bogus ang hearing na isinasagawa ng Kamara laban sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI na ani bahagi na ng plano ng gobyerno upang siya ay madakip. Lahat po ng pangyayari doon, puro murmurong lang po yun. Pagkatapos ako pilit nila akong pinaaten kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Binanatan rin ni Quiboloy sa Senator Risa Ontiveros na anya'y ginagamit lamang siya upang makapwesto sa mas mataas na posisyon. Si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong murmuro na hearing. Dumiretso ka na sa korte. Doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa Senado. Ang dami mong arte. Ako ang ginagamit mo. Para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo. Muling iginiit ng religious leader na patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang karapatan at tatayo laban sa anyay inhustisya na ginagawa sa kanya ng gobyerno. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Matagumpay na naisagawa kahapon April 5 ang MCGI bloodletting activity sa probinsya ng Camarines Norte. Nakisa sa nasabing advokasya ang PNP at non-government agency. Ito ang balita ni Brian Baldaraje. Lahat po ng blood service facility nationwide, lagi po silang nako-caught off guard gawa niya sa lean months. Although nagpre-prepare po kami sa papadating na lean months, hindi pa rin po talaga may iwasan na konti yung supply ng dugo. At yung time na po ng lean months, siya naman po yung time na marami yung demand. Madalas na bumabagsak sa critical status ang supply ng dugo sa iba't ibang pagamutan sa bansa tuwing sumasapit ang lean months o yung mga buwan na walang masyadong nagdo-donate ng dugo. Ayon sa Philippine Red Cross, karaniwan dito ay tuwing buwan na nagkakaroon ng mahabang bakasyon ng mga tao dahil sa long holiday gaya ng buwan ng Disyembre at Abril. Sa mga buwan ding ito, lumalaki ang demand sa supply ng dugo ng mga ospital. Kaya naman ayon sa Philippine Red Cross, napakahalaga na may mga pribadong organisasyon na kahit sa mga lean months ay hindi tumitigil sa ginagawang bloodletting activity. Very timely po yung donation namin ngayon, April 5, kasi as of now, critical level na po yung stocks namin. So, somehow mare-replenish po yung stocks namin gawa ng activity namin ngayong araw. Kahapon, isang blood donation drive ang isinagawa ng Members Church of God International o MCGI sa Camarines Norte upang kahit papaano ay makatulong sa pangangailangan ng supply ng dugo sa lalawigan. Marami sa mga Kamnorteño ang nahikayat na makiisa sa naturang advokasya ng samahan. Kabilang na dito si Nanay Angie na hindi pinalampas ang pagkakataong makapag-donate ng dugo. Minsan nang nangailangan ng dugo ang kanyang mahal sa buhay, kaya alam niya ang tulong na nagagawa nito sa mga nangangailangan. Nung time na yon, naghihirap ako maghanap ng dugo. Meron naman willing pero may bayad. Salamat po ako kasi napadaan ako dito. Si Gemma na miyembro ng MCGI, bagamat may kabang nararamdaman, hindi naman nag-atubiling magpakuha ng dugo bilang first-time blood donor. Excited po pero ninenervous din po. Masaya po sa kalooban na kahit paano po nakakapagbahagi kami sa mga gawain po. Kaugnay nito, naging katuwang din ng MCGI ang PNP at non-government agency sa probinsya. Maraming salamat kasi nabigyan nyo kami ng pagkakataon na makapag-extend ng offer and assistance na maging venue ng inyong bloodletting activity. Actually, SMCT Diet is on its 100% support sa mga ganitong advocacy. Very organized po ang MCGI. Talagang within the group nagtutulong-tulong sila. Labis po yung pasasalamat ko sa MCGI. Napakagandang experience po ng partnership natin ito. And yun nga po, we're looking forward for more MBDs with MCGI. Aabot sa 106 na bag ng dugo ang nakolekta sa isinagawang bloodletting activity ng MCGI. Sa ngayon, inilabas natin para mas mapalawak pa itong ating ginagawa na pagpapakuha ng dugo, hindi lang sa ating kapatiran, hindi lang sa mga kapatid sa MCGI, kundi maging sa ating mga kapwa-tao na mahikayat natin sila na mag-donate ng dugo. Meron tayong nagagawang mabuti sa kapwa. Maliit man ang kung sa tingin ng iba, pero malaking bagay yan sa harap ng Diyos. At maaaring maging dahilan yan upang tayo na may pagpalain palalo ng Panginoon dahil hindi natin pinagkakait yung ating buhay sa ating mga kapwa-tao. Ayon sa mga doktor, isang bag lang ng dugo o katumbas ng 450 ml ang maring may i-donate ng isang tao. Pero dahil sa isang bag ng dugo na ito, may pagkakataong kang matulungan ang 3 taong nangangailangan nito. Brian Baldaraje, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang balita Weekend Refresh. Police General Romel Francisco Marbil, bagong Philippine National Police Chief, problema sa cybercrime, terrorism, transnational crimes, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. With Police General Marbil as our 30th PNP Chief, I enjoin everyone to face the coming days with even greater fervor, determination, and optimism to achieve our goals and aspirations for the nation. Let us remain vigilant,
in the face of challenges and opportunities as we strive to build a bagong Pilipinas where everyone can thrive and live in peace. Ang pangarap ko ay pangarap nyo rin. Patatag na ekonomiya, maayos na lipunan at maayos na kapulisan. Yan po ang unang kataga na sinabi ng ating Presidente during the inauguration. Ang masasabi ko po sa inyong Excellency, Sir, matutupad po. Pagtaas ng heat index sa ilang lugar sa bansa, inaasahang hanggang Mayo pa ayon sa Pag-asa. Yellow alert status posibleng itaas dahil sa demand ng kuryente. Usually yung 42 and up to 52, ito yung considered natin as danger na category sa heat index. Kung sukdulan pong marating natin ng mas maaga, yung pong tinatawag nga nating peak demand. Dahil po inaasahan natin ito sa huling parte pa ng Mayo o sa umpisa ng Hunyo. Kung mangyari na po ito ngayong Abril at may kakulangan po tayo ng supply ng kuryente, maaari nga pong magkaroon ng yellow alert. Department of Agriculture, mahigpit na binabantayan ang bakunahan sa mga hayop kontra anthrax. Our government gives free test on this. And actually, even the anthrax vaccine is given free by the government. Lahat ito subsidized by the Department of Agriculture. Department of Agriculture Food Masters na ipwersa ang do-or-die Game 3 sa finals ng UNTV Cup Season 10. Thank you Lord kasi talagang binigyan pa kami isang pagkakataon na ma-prove na deserve din kayo mag-champion, lumaban sa championship. Metro Manila hindi pa nakikitang hahantong sa pagkakaroon ng water crisis. Iba yung pagtitipid sa tubig, muling ipinanawagan. Ang Zamboanga City in particular, nagdeklara po sila ng state of calamity dahil po sa kakulangan ng makukunan ng tubig. Pero sa Metro Manila, as I said, hindi pa po umaabot sa level na to. Department of Health hindi na nakapagtatala ng pagtaas ng kaso ng pertussis sa bansa. Parang controlled na siya, parang nagpa-plateau siya, pero we're closely monitoring. Pagbabalik ng klase sa Hunyo, pinamamadali na ng Alliance of Concerned Teachers sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Ilang mga bagong panuntunan kabilang ang hindi pagdedeklara ng war on drugs, planong ipatupad ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Lahat po kami, all out kami against drug. I don't want to say yung war. Kasi yun naman talagang gusto namin. Wala naman po kailangan na ipupuna all out ko. Yun na po yung trabaho namin . Tama ba? Yun naman talaga trabaho namin, mawala yung drugs . 167 empleyado ng Philippine National Railways Metro Commuter Line sinimulan ng ilipat sa PNR South Main Line sa Bicol. Taiwan niyanig ng magnitude 7.4 na lindol, pinakamalakas na lindol na tumama sa loob ng 25 taon. Kabado po, tapos panic po kami asawa ko, tapos parang yung emergency bag namin hinahanap namin, yung mga importanteng gamit po namin, mga papeles po, nilagay na po namin sa bag, tapos nagsitakbuhan na po kami pababa ng building po namin. Warrant of arrest ni Apollo Kibuloy na isilbi na, 3 sa 5 akusado hawak na ng NBI. So we have arrested at least 3 accused. One is the barangay captain of Tamayong, and we have 2 ladies also arrested. Umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China hindi totoo ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. One, there's no such thing as my side. Kaya tinawagan ko siya, twice kami nag-usap Holy Week. At sinabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Period. Mga opisyal na nag-aproba sa pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills, kanya-kanyang depensa sa pagdinig ng Senado. The membership of the PAMBI is dominated by the local interests. The DNR sits as chair, it does not vote. And the PAMBI can be constituted when the DNR is absent or not available. In the case of Chocolate Hills,
It was the barangay officials that actually approved the resolution. So, hindi totoo yung sinasabi niya na walang alam yung DNR kasi you prepare the agenda. Tingin ko may alam yung DNR at saka local government kaya ang approve na lang yung mga barangay captain para hindi sila masisi. Gimmick yan eh. 4 na Pinoy nasaktan sa nangyaring lindol sa Taiwan. However, the effort continues. No, at this stage, we still cannot safely say that 100% are accounted for. But the continuing trend is that no reports of casualties, no reports of major injuries, no reports of missing, and no reports of work disruption. So we hope it stays that way. DOST, may partial access na sa nahack na system ayon sa DICT. Philippine National Police bumuo na ng tracker team para hanapin si Apollo Kibuloy. 3 property ng religious leader pinuntahan na. Ito pong warrants of arrest na inisyu po ng RTC, ito po ay naka-address po sa any peace officer na po pwede po, once matsyempuhan po siya, makita po siya, and even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Pag-aalis ng mga barriers sa tollways ng Luzon Expressways, planong ipatupad simula November 2024. Barrierless or the open road tolling system, which will further enhance the efficiency of the toll expressways, as well as it will make the transportation along the expressways modern, efficient, convenient, and hopefully affordable to all the motorists. Kamuning flyover, muling isa sa ilalim sa retrofitting simula April 25. Konstruksyon, tatagal ng 11 buwan. Kaya po natin siya kailangan ng i-retrofitting kasi yung ating deck slab or yung mismong dinadaanan po ng ating mga sasakyan o mga motorista ay medyo marupok na po siya. It will pose danger sa ating mga motorista kung sakali nga po na magtanim doon. Siguro mas paramount yung safety ng ating mga kababayan kisa po doon sa pansamantalang traffic na idudulot nito. Bayanihan na mayani sa komunidad ng Mamburao Occidental, Mindoro sa gitna ng sunog. Ultimo po yung mga nakasapatos, nakapantalon, tumalon na po sa ilog para magsalok ng tubig. Doon po namin nasubukan yung bayanihan. Matanda, bata, naka-uniforme. Agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea matatalakay sa PH Japan-US meeting ayon sa DFA. Yes, I think we can expect a discussion on the recent incidents. Of course, the joint vision statement is still under discussion, but we can expect an alignment of views among the 3 countries on the recent incidents in the West Philippine Sea. Mga nasaktang OFW sa lindol sa Taiwan, inabutan ng financial assistance mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Mga e-bike na pinapasada sa Pasay City, titigil na sa operasyon simula April 15. Talagang titigil muna kami paghahanap buhay sa mga ganito. Bawal yung nasa highway, hindi na kami lalabas. Siguro babalik na kami sa dati naming hanap buhay na padyak. Inflation nitong nakaraang buwan bumilis pa sa 3.7% ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Presyo ng bigas tuloy-tuloy ang pagtaas. So ang expectation, it will actually increase strongly hanggang mga July because of base effect, unless there is really some intervention na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo. Wala kami nakikita sa ngayon. At sa salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 12, na nagsasabi, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado,
Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.